ating video, may marerekomenda akong bagong manhwa at sigurado akong magugustuhan nyo ito. Nakikisuyo na rin ako sa inyo at sana ay masuportahan natin ito. Tara simulan na ang intro. Kahit si Fang Yi, nakatayo sa harap ng buong paaralan, hayagang iniwan ng pinakasikat na babae sa campus. Lahat ay naghihintay na siya'y umiyak, magmakaawa. Pero hindi. Bahagya lang siyang kumindat at nagsabing, "Sige." Ubod ng lamig na parang yellow. Dahil ang mga drama sa high school ay walang saysay kung minsan ka nang namatay sa dulo ng mundo. Siya ay isang battle-hardened survivor. Itinapon pabalik sa nakaraan mula sa isang bangungot na kinabukasan. Isang hinaharap kung saan nilamon ng halimaw ang mundo at ang mga syudad ay naging abo. Doon siya namatay, walang magawa, puno ng galit. Pero ngayon, bumalik siya isang taon bago magsimula ang impyerno. Ngayon dala niya ang misteryosong system at ang kaalaman sa paparating na apokalipsis. Hindi siya bumalik para muling mabuhay. Bumalik siya para agawin ang apokalipsis. Sa command center ng asosasyon, nabasag ang tensyosong katahimikan nang sumigaw ang isang operator na ibalik na nila ang nawalang signal ng isang pioneer, si Captain Suyun, at tinawagan nila ito kung naririnig ba sila. Nabigla ang mga operator nang makita nilang mabilis na gumagalaw ang tracker niya, lumilipad diretso patungo sa gitna ng bagyo, sa pinakamapanganib na lugar. Sumigaw sila, pinipigilang pumasok si Captain So dahil alam nilang tiyak na kamatayan ang pagpasok doon ng mag-isa. Agad na dinampot ng isang opisyal ang communicator at desperadong tinangkang makipag-ugnayan, inuutusan si Captain So na huminto at hintayin ang backup mula sa punong himpilan at militar. Sa bubungan, hawak ni Fang Yi ang wrist device ni Su Chengying na umalingaw sa ingay ng static. Matapos niyang malaman kung paano ito gamitin, nagsalita siya sa communicator, tinatanong kung naririnig siya ng mga ito. Nabigla ang opisyal sa kabilang linya. Agad na nagtanong kung sino siya at nasaan si Su Chengying, hindi pinansin ni Fang Yi ang mga tanong at diretsyong nagutos, sinabi niyang kailangan niyang makipagtulungan ng lahat sa command center sa kanya, dahil siya mismo ang wawasak sa hari ng anomalya sa gitna ng bagyo. Nagulat naman ang operator sa kanyang sinabi. Habang lumilipad siya papunta sa dambuhalang vortex, mariin niyang sinabi sa natigil ang opisyal na kung ayaw nilang mawasak ang lungsod, makipagtulungan sila. Ipinagutos niyang gamitin nila ang lahat ng komunikasyon at impormasyon para tulungan siya, at gamitin ito upang suportahan ang kanyang paglunsad sa dambuhalang kakon. Matapos ang ilang segundo na katahimikan, nagpa siya ang opisyal, galit na galit niyang inutusan ng lahat na itigil ang ginagawa at agad na kumonekta sa hindi kilalang pioneer, inatasan niya ang kanyang mga koponan na gamitin ang lahat ng satellite at radar upang magbigay ng impormasyon, at nagtalaga ng operator bilang pangunahing tagapag-ugnay. Agad na nagulat ang operator, ipinapakita ng satellite images na napakaraming anomalya ang umiikot sa hari. Parang tornado, iminungkahi niya na mas kaunti ang mga anomalya sa hilagang ruta, kaya maaaring yun ang daan papasok, at nagrekomenda ng paglapit mula sa timog silangan upang maiwasan ang pinakamakapal na kawan. Habang patuloy na dumarating ang impormasyon, lumilipad pa rin si Fang Yi papasok sa bagyo. Biglang sumigaw ng babala ang operator, dalawang makapangyarihang anomalya. May ranggong A at S, ang nakakita sa kanya, tansyado nilang kapantay ito ng lakas ng mga nilalang sa Two-Star Spirit Creation Realm, nagmamadaling pinayuhan ng operator si Fang Yi na umatras. Ngunit seryosong pinanood ng opisyal ang mga monitor, alam niyang huli na para umatras. Sa sandaling yun, isang napakalakas na alon ng enerhiya ang yumanig sa command center, itinapon ng mga kawani habang sumisigaw sa gulat. Sa langit, madaling pinutol ni Fang Yi sa kalahati ang isa sa mga dambuhalang nilalang na parang paniki gamit ang kanyang naglalagablab na espada. Nag-aapoy ang kanyang mga mata habang kalmadong nagtanong kung ano ang gagawin niya pagkatapos. Sa command center, nanlaki ang mga mata ng mga operator na wala ang pinagmula ng anomalya, nabigla ang pangunahing opisyal, napagtanto niyang pinatay ng pioneer ang isang S-rank dark attribute anomalya sa isang tama lang, hindi siya makapaniwala. Masiglang kinumpirma ng kanyang tauhan na tiyak na ito ang alamat na pioneer na kilala bilang The Tyrant, nagsigawan sa tuwa ang buong command center, nagdiwang sa pag-asang nailigtas sila. Samantala, pinag-aaralan ni Fang Yi ang sitwasyon,
Naiintindihan niyang matapos niyang palakasin ang kanyang espada, nagkaroon ito ng kakayahang kontrahin ang madilim na enerhiya, kaya bumagal ang regeneration ng mga anomalya. Gayunman, habang muling nabubuo mula sa madilim na enerhiya ang nilalang na pinatay niya, napagtanto niyang hindi pa sapat ang kanyang kapangyarihan upang tuluyang pigilan ang muling pagbubuo. Kung nakapag-breakthrough lang siya sa susunod na antas, sapat na sana ang isang atake. Dahil dito, nagpasya siyang baguhin ang taktika, pinagsama niya ang apoy at kidlat na enerhiya, at tiniyak na bilis at sunod-sunod na pag-atake ang magiging susi. Mabilis siyang umatake, winasak ng pira-piraso ang muling nabubuong halimaw, bagamat nabigla siya sa dami ng mga ito. Biglang lumitaw sa langit ang kakaibang berdeng umiikot na orb ng enerhiya, na agad nakakuha ng pansin ng mga madidilim na nilalang. Tumigil ang mga ito sa pag-atake at nagsimulang lumipad palapit rito. Sa lupa, isang grupo ng mga nakabalabal na pioneer ang nagmamasid, naguguluhan. Isa sa kanila ang nagtanong kung ano ang nangyayari dahil biglang tumigil sa pag-atake ang mga halimaw. Mabigat na sinabi ng opisyal na kasama nila na hindi ito magandang senyales, may iisang dahilan lang kung bakit tatawagin pabalik ang mga yon, papalapit na ang hari ng anomalya. Pinanood ng natitirang mga puwersa ng militar at mga pioneer habang nagtitipon ng mga kawan ng paniki na halimaw, nagiging isang dambuhalang dugong pulang ulap sa ibabaw ng lungsod, alam nilang ang tanging pagkakataon nila ay pigilan ito bago patuluyang matawag pabalik ang lahat ng halimaw. Sa labas ng napalibutang lungsod, patuloy ang labanan, mabilis nagtungo ang mga militar kung saan nandoon ang King Anomaly na mabubuo. Mula sa mataas na lugar, pinakawalan ni Jowlan ang isang napakalakas na pagbugso ng enerhiya sa mga kawan ng madidilim na nilalang. Lumapit ang kanyang tauhan, na may kapangyarihan na kidlat, ang blondeng mandirigma na pagod sa laban, tinanong niya kung gaano pa katagal bago sila makapasok sa lungsod. Sumagot ang lalaki na ayon sa kanilang mga instrumento, aabutin pa ng hindi bababa sa kalahating oras. Nabahala ang blondeng lalaki, alam niyang sa loob ng kalahating oras, tuluyan ang mapipisa at mabubuo ang hari ng anomalya, at mawawala na ang lungsod. Si Jowlan ay walang magawa kundi panuorin ang napakalaking kawan ng mga nilalang, habang ipinaliwanag ng lalaki wala silang magagawa dahil higit 10 beses ang dami ng mga ito kaysa sa inakala nila, isang banta na katumbas ng 10 S-class anomalies. Kahit pa malakas ang mga sandata ng militar, hindi pa rin nila kayang tuluyang lipulin ang mga nilalang na patuloy na muling nabubuhay. Nag-aalala si Jowlan na kapag nabigo sila, baka lamunin din ng madilim na enerhiya ang mga karatig na lungsod. Tinanong niya kung kulang pa rin ba sila ng tao upang mabasag ang blockade. Sumagot ang kanyang tauhan na labis silang nalalampasan sa bilang, at nagreklamong ang ibang pioneers ay nanunood lang mula sa malayo, hindi nila alam na aabot din sa kanila ang panganib. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Jowlan nang mapansin niya ang isang bagay sa langit, nagtanong ang kanyang tauhan kung ano ang nakita niya. Magkasabay nilang pinagmasdan habang ang mga kawan ng mga nilalang na parang paniki sa loob ng lungsod ay nagsimulang magsama-sama, lumilipad patungo sa lugar kung saan ipinapanganak ang Anomaly King. Sa sandaling yun, isang maliwanag na gintong liwanag ang sumabog mula sa gitna ng napakalaking alon ng enerhiya, nakilala ni Jowlan ng enerhiya, at inisip na hindi makapaniwala kung kay Fang Yi ba ang kapangyarihan na yun. Nagulat ang lalaking blondie at agad na nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Ngunit si Jowlan ay tumugon lamang ng, wala yun, bago muling nagutos, sumigaw siya sa lahat ng kanyang puwersa na dagdagan ang apoy ng kanilang mga sandata at sumugod ng hindi iniintindi ang supply, ipinahayag niyang kailangan nilang mapasok ang lungsod, dahil kailanman ay hindi iiwan ng Star God Warzone ang alinmang syudad. Habang sumusulong ang kanyang hukbo, isang naglalagablab na figurang apoy na dragon ang tumaas patungo sa puso ng bagyo, isang parola ng pag-asa laban sa dilim. Si Jowlan at ang nabiglang si Su Qingying ay natigilan habang pinagmamasdan ang dagat ng apoy na nilikha nito. Mula sa sirang bintana ng isang gusali, si Lin Yi ay sabik na nakilala ang teknik ng espada ng kanyang pinsan, habang ang pulang buhok na pinuno ay namangha sa tanawin. Sa itaas ng lungsod, ang natitirang mga kawan ng mga nilalang na parang paniki ay sabay-sabay na sumugod kay Fang Yi upang pigilan siya. Ngunit hindi siya natakot sa dami ng mga ito, napangiti siya at sinabing, ito mismo ang gusto niya, bago niya iwinasiwas ang kanyang naglalagablab na dambuhalang espada. Ang kanyang pag-atake ay nagdulot ng napakalaking pagsabog ng apoy na umalingaw-ngaw sa kalangitan, nagbigay ng malawak na daan sa walang katapusang hukbo ng madidilim na nilalang, na isang haliging apoy ang tumama dito. Habang nagliliyab ang kanyang mga mata sa matinding enerhiya, bigla niyang naramdaman ng isang pag-unawa, tila malapit na siyang magtagumpay sa isang malaking pagbuti ng kanyang kapangyarihan. Naramdaman niyang bumalik ang sensasyong matagal nang nawala,
at naintindihan niyang kahit manipis ang espiritual na enerhiya sa paligid, natagpuan niya ang tamang kondisyon upang muling makamit ang breakthrough. Ngumiti siya ng may tiwala at pinabilis ang proseso, itinaas niya ang kamay at tinawag ang isang umiikot na alon ng kulay ubing enerhiya, ang kanyang limitless dark world, na bumukas sa kalangitan tulad ng dambuhalang madilim na mata, siya mismo ang makinang nabituin sa gitna nito. Iniunat niya ang kamay at tinawag ang kanyang espiritual na bulaklak. Lumitaw ang isang kumikislap na pulang orb na may mga bitak sa ibabaw nito, at mula rito ay sumibaw ang Red Desolate Fire Spirit Flower, nagliliyab ng madilim na enerhiya, agad nitong inatake ang mga kawan, sinisipsip ang kanilang lakas buhay habang inuutos ni Fang Yi na lamunin ang mga ito upang tulungan siyang makamit ang kanyang breakthrough. Ang bulaklak ay agad na kumilos, sumabog ito sa matinding kapangyarihan na umiikot sa paligid, naglabas ng maraming madidilim na galami na tumusok sa mga halimaw at kinain ang mga ito, ginamit ang kanilang enerhiya upang palakasin si Fang Yi. Nang tuluyang maubos ang mga kawan, dahan-daang bumaba si Fang Yi sa gitna ng higanteng pulang bulaklak. Mula roon ay pinagmasdan niya ang dambuhalang berdeng at madilim na alon sa langit kung saan nabubuo pa rin ang anomaly king. Napansin niyang bagaman nakikita ang nilalang, tila hindi ito totoo, parang refleksyon sa tubig. Ngunit isang kumpiyansang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi nang maramdaman niya ang puso ng halimaw. Ang isang malakas na tibok na parang tambol ng digmaan, naintindihan ni Fang Yi na ang kapangyarihan ng hari ay kayang ilabas ang pinakamasamang hangarin sa puso ng tao, kaya napakadelikado nito. Kumislap ang kanyang mga mata habang napagtanto niyang nagpipigil pa ang hari, marahil dahil hindi pa tapos ang ebolusyon nito. Habang nakatayo sa kanyang bulaklak, tinanong niya ito kung natukoy na ba ang eksaktong kinaroroonan ng hari. Parang tumugon ang bulaklak, ipinadala ang lokasyon sa aparato sa kamay ni Fang Yi. Nagliwanag ang aparato at naglabas ng pulang sinag patungo sa langit, ipinapakita ang kinalalagyan ng puso ng anomaly king sa loob ng umiikot na alon. Nang matukoy ang target, kumislap ang mga mata ni Fang Yi sa gintong liwanag, ginamit niya ang Golden Sun breathing technique sa buong lakas. Isang napakalaking pagsabog ng dalisay na gintong enerhiya ang pumutok mula sa kanya, tumataas patungo sa kalangitan na parang sumisikat na araw, layuning lipulin ang madidilim na nilalang magpakailanman. Sa malayo, sa guho ng lungsod, pinanood ni Jiang Lo at ng kanyang mga kasamahan ang kalangitan na may halong takot at pagkamangha. Nagtaka sila kung anong uri ng kapangyarihan ang kayang lumikha ng ganoong kaliwanag, iniisip nilang ito ay tiyak na apoy ang pinagmulan, gayunman, napagtanto ng isa sa kanila na hindi maaaring isang normal na apoy lamang yon, hindi ganoon kalakas, at lalong hindi kayang labanan ng ganoon kabisa ang madilim na enerhiya. Dumating sila sa nag-iisang lohikal na conclusion, ito ay isang mataas na uri ng Yang attribute, ang likas na kaaway ng kapangyarihang madilim. Samantala, sa command center ng asosasyon, nabasag ang tensyon na bumabalot sa silid ng sumigaw sa tuwa ang mga operator, isa sa kanila ang nagulat na mabilis na bumababa ang bilang ng mga halimaw, at lumiit na rin ang containment field, habang nakatitig sa mga monitor na halos hindi makapaniwala, napansin ng mga opisyal na biglaang bumaligtad ang sitwasyon. Sa labas ng natrap na lungsod, napilitan namang huminto ang isang convoy ng militar. Iniulat ng isang tauhan kay Jiaolan na ang lahat ng mga kawan ng halimaw na humaharang sa kanila ay biglang bumabalik sa lungsod, parang may bagong utos na natanggap. Pinanood ni Jiaolan ang napakalaking gintong liwanag ng kapangyarihan ni Fang Yi na nagniningning sa ibabaw ng lungsod, napagtanto niyang inaatake nito ang core ng Anomaly King. Lumapit ang blondeng buhok at kinumpirmang walang duda, ang nakakasilaw na enerhiya ay pagmamay-ari ng tinaguriang Tyrant, at yun mismo ang pinakapurong anyo ng Yang attribute. Ngunit nag-aalala si Jiaolan, sinabi niyang delikado para kay Fang Yi na harapin ang ganoong kalakas na kalaban ng mag-isa, agad na nagpahayag ng pagkabahala ang kanyang tauhan, at iminungkahing pumasok na sila sa lungsod upang tumulong. Ngunit pinigilan siya ni Jiaolan nakatingala sa langit habang sumisigaw, tingnan niya. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkagulat, sa loob ng dambuhalang buhawi, isang kakaibang berdeng bola na may mga tinik, tila isang higanteng virus, ang lumitaw, sa pagkabigla, napagtanto ni Jiaolan na nagsisimula ng mapisa ng maaga ang Anomaly King. Sa mga lansangan, nakita rin ng ibang mga pioneer ang nakakatakot na pangyayaring ito, isang lalaki ang titig na titig sa kumikislap at tumitibok na isang berdeng bagay. Tinawag itong pinagmulan ng lahat ng kasamaan, dahil sa matinding galit at kalungkutan para sa mga kasamahang nasawi, nangako sila, papatayin nila ang bawat halimaw hanggang sa huli. Samantala, sa loob ng isang sira-sirang gusali, pinagmamasdan ni Lin Yi, ang pulang buhok na pinuno, at isa pang pioneer, ang kaguluhan, iginiit ni Lin Yi na hindi sila pwedeng manatili lang at hintayin ang kamatayan,
kailangan nilang gumawa ng paraan upang tulungan ang pinsan niyang si Fang Yi, sapagkat alam niyang ang pagkapanganak ng Anomaly King ay mangangailangan ng buong lungsod bilang sakripisyo. Sa kabilang dako, ginamit ni Su Qingying ang kanyang kapangyarihan upang pagalingin ang isang sugatang pioneer, nagpapakita ng desperadong pakikipaglaban ng mga tao sa bawat sulok ng lungsod. Pinangunahan ni Lin Yi ang iba pang mga pioneer sa loob ng gusali, ipinaalala niya sa kanila na ang mga halimaw na sumusubok pigilan ang kanyang pinsan ay ang parehong mga halimaw na nanakit at pumatay sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Habang nagsasalita siya, bigla siyang nagkaroon ng ideya, naalala niya ang napakalaking bulaklak na nilikha ng kanyang pinsan, ang kumakain ng mga kawan ng paniki. Naalala niya rin na katulad ng bulaklak na iyon ang enerhiya ng Ghost Vine na dati na nilang nakita, ang kapangyarihan ng Desolation Attribute, na bigla siya sa sariling conclusion, taglay rin ng kanyang pinsan ang kapangyarihan ng Desolation. Dahil sa bagong pagkaunawang iyon, iminungkahi ni Lin Yi ang isang matapang na plano, ililipat nila ang lahat ng kanilang espiritual na enerhiya sa mga ugat ng bulaklak ni Fang Yi, upang palakasin ito para sa huling labanan. Walang pag-aalinlangan, sumang-ayon ng mga pioneer, itinaas nila ang kanilang mga kamay at ipinadala ang pinagsamang enerhiya patungo sa bulaklak. Mula sa lupa, napansin ng isa sa mga nakatataas na opisyal ng asosasyon ang mga bughaw na sinag ng enerhiya na tumataas sa langit. Sa una, inakala niyang nagtitipo ng lakas ang mga pioneer upang direktang atakihin ang halimaw, ngunit agad niyang itinama ang sarili, hindi nila yun kayang gawin mula sa ganoong distansya. Napagtanto niyang ipinapadala nila ang kanilang lakas sa bulaklak ni Fang Yi upang tulungan ito. Na-inspire sa kanilang tapang, sumigaw ang opisyal na shaman ay sasali, naglabas siya ng napakalakas na bughaw na enerhiya at ipinadala ito sa langit. Sa buong lungsod, sinundan siya ng iba pang mga pioneer, nakatuon ang kanilang mga kalooban, habang pinakakawalan nila ang kani-kanilang espiritual na lakas, lumilikha ng dambuhalang alon ng enerhiya na tumataas sa kalangitan upang tulungan sa labanan. Habang ginagamot ni Su Qingying ang isang sugatan, bigla niyang naramdaman ang matinding pagbabago sa enerhiya. Pagtingala niya, nakita niyang kumikislap ng maliwanag ang spiritual flower ni Fang Yi, ngayon ay pinagsama-sama ang lakas ng bawat pioneer sa lungsod. Napagtanto niyang yun na ang huling pagtindig ng sangkatauhan, kaya't ibinigay niya rin ang natitirang lakas niya upang madagdagan pa ang enerhiya ng bulaklak, pinapalakas ito para sa pinakamakapangyarihang huling pag-atake laban sa core ng Anomaly King. Sumigaw ang halimaw sa huling pagkakataon habang tinatamaan ng pag-atake ang kanyang puso, kasunod ang isang mabilis at tiyak na hiwa ni Fang Yi na tuluyang pumutol sa katawan nito. Matapos ang matinding labanan, lumulutang si Fang Yi sa ere, pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha. Mula sa kanyang komunikador, isang tinig ang nagbabala ng may kaba, ang lahat ng mga kawan ng paniki mula sa labas ng lungsod ay paparating na sa kanyang kinaroroonan. Napakarami ng mga ito, 10,000 D-level, A-level, at maging S-level na halimaw ang sabay-sabay na rumaragasa patungo sa kanya, isang tila walang katapusang alon ng pula at itim. Ngunit kalmado lamang si Fang Yi, tumingala siya sa kumikislap na berdeng kakon ng Anomaly King at malamig na sinabi, kahit ilan pa ang ipadala niya, wawasakin niya ito lahat. Tinukso pa niya ang halimaw, itinatanong kung nagmamadali itong mapisa dahil natatakot ito sa kanya. Sa galit, sa wakas ay lumabas na ang Anomaly King, isang dambuhalang berdeng nilalang, at ang unang lumitaw ay isang malaking madilim na kamay na may matatalas na kuko, dumidikdik sa himpapawid, habang ang buong anyo nito ay nagsisimulang mabuo. Sa kanyang kamay, muling nagliyab ang gininto ang apoy ni Fang Yi. Si Fang Yi ay nakatingin ng seryoso, habang ang tunay niyang kalaban ay unti-unting lumilitaw, ang ganap na nabuo na Anomaly King, isang nakakatakot na halimaw na may iisang nakapanghihilakbot na berdeng mata, umalingaw-ngaw ang huling nakabibinging sigaw nito, hudyat ng pagsisimula ng huling labanan. Ang Anomaly King ay umiikot sa kalangitan, nagiging isang nakakatakot na buhawi ng madilim na berdeng enerhiya at anino, may isang kumikislap na berdeng orb ng kapangyarihan sa gitna nito. Ang tindi ng enerhiya nito ay agad na yumanig sa buong lungsod, bumiyak ang lupa, gumalaw ang mga gusali, at nagkaroon ng marahas na lindol na nagpatakbo sa natitirang mga pioneer, nagsisigawan sila sa takot at kawalan ng pag-asa, napagtantong kaya silang lahat lipulin ng hari sa mismong paglabas pa lang nito. Mula sa labas ng lungsod, pinanood ni Zhaolan at ng kanyang tauhan ang pangyayari, may mabibigat na ekspresyon sa mukha, ang tanging pag-asa nila ay si Fang Yi. Sa gitna ng mga guho ng lungsod, tumingala rin si Su Qingying, halatang nag-aalala ngunit may bahid ng pag-asa, tahimik na nananalangin para sa kanyang tagumpay. Sa loob ng gusaling kanilang pinagtataguan, si Lin Yi ay mahigpit na nakakuyumang ngipin, may matinding determinasyon sa mukha,
iisa ang kanilang dasal na manalo si Fang Yi. Sa taas ng langit, nababalot ng gintong liwanag, nakaharap si Fang Yi sa dambuhalang halimaw. Matingkad ang kanyang tinig habang kinakausap niya ito. Tinutukoy bilang hari ng mga madidilim na anomalya, ang dahilan ng pagdurusa ng kanilang lungsod. Habang nagliliyab sa paligid niya ang espiritual na bulaklak, sinabi niyang sa lungsod na ito siya lumaki, at mahal niya ang buhay na mayroon siya rito, kaya ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Sumagot ang Anomaly King sa pamamagitan ng isang nakakabinging, galit na sigaw. Sa huling tingin ng kanyang nag-aapoy na pulang mga mata, sinabi ni Fang Yi ang huling mga salita niya, na para sa kanyang tahanan, kailangang mamatay ang halimaw na ito. Nagbanggaan ang kanilang dalawang napakalakas na enerhiya, nagdulot ng napakalaking pagsabog ng pula, berde, at gintong liwanag, at nakabitin sa alanganin ang kapalaran ng buong lungsod. Ang banggaan ng lakas ni Fang Yi at ng Anomaly King ay naglikha ng nakakasilaw na pagsabog na nagliwanag sa buong kalangitan. Nang tuluyang kumupas ang liwanag, napagtanto ni Fang Yi na lumulutang siya sa loob ng isang kakaibang madilim na espasyo, isang walang hangganang dilim kung saan humaharap sa kanya ang nag-iisang higanteng berdeng mata ng Anomaly King, tinitigan siya ng halimaw, at narinig niya ang boses nito na umaalingongaw sa kanyang isipan. Nangungut siya sa kanyang tapang, na pinagtangkaan itong haminin siya kahit isa pa lang siyang one-star spirit creation realm. Bago pa siya makagalaw, ibinuka ng Anomaly King ang napakalaki nitong aninong bibig, lumilikha ng napakalakas na puwersang humihigop. Agad na naramdaman ni Fang Yi ang panganib, ngunit hindi na niya mapigilan ang lakas ng puwersang humahatak sa kanya papasok. Habang hinigop siya para lamunin ang halimaw, napagtanto niyang kakaiba ito kumpara sa lahat ng nilalang na kanyang hinarap. Kahit matapos tamaan ng buong lakas ng kanyang atake, malakas pa rin ito upang lamunin siya ng buo. Bumagsak siya sa loob ng nakasusulasok na katawan ng halimaw, isang kuweba na laman at malapot na lilang likidong parang asido. Alam niyang ang likidong yun ay hindi lamang nakakabutas, kundi puno rin ng madilim na enerhiya. Inisip niyang ang isang karaniwang pioneer ay agad na matutunaw sa loob ng ilang segundo. Nagtaka siya kung bakit ganoong katalino at ganap na nilalang ang gagawa ng pagkakamaling lunukin siya ng buhay. Ngunit agad niyang napagtanto, ito ang pagkakamali ng halimaw. May determinadong tingin, naisip niya, hindi ba ito natatakot sa isang pag-atake mula sa loob? Alam niyang ang loob ng anumang nilalang ay palaging pinakamahinang bahagi nito. Upang subukan ang ideyang yon, nag-ipon siya ng apoy sa kanyang kamay at sinuntok ang sahig na laman. Nagliyab ang loob ng halimaw, habang umuusok at nasusunog ang mga pader nito. Tiningnan ni Fang Yi ang resulta. Kahit humihina ang kanyang kapangyarihan dahil sa kinakaing likido, nagagawa pa rin niyang magdulot ng malaking pinsala, hanggat kaya pa niyang umatake, may paraan pa. Muling tumindig si Fang Yi na may bagong kumpiyansa at tinawag ang kanyang Desolate Fire Spirit Flower. Sa kanyang gulat, napagtanto niyang nang lamunin siya ng Anomaly King, na isama rin ito ang kanyang bulaklak, isang malaking swerte, dahil puno na ito ng enerhiya ng mga paniki at espiritual na lakas ng lahat ng pioneer sa lungsod. Ngunit habang hawak niya ang makinang na pulang bulaklak, napansin niyang parang nag-aalangan ito. Tinanong niya kung ano ang nangyayari, baka ayaw nitong lapitan ang madilim na enerhiya ng Anomaly King. Sa kanyang pagkagulat, kahit ang Desolation Attribute Flower, na karaniwang kumakain ng madilim na enerhiya, ay itinutulak palayo ng kakaibang kapangyarihan ng hari, hindi inaasahan ni Fang Yi ito. Ang plano niya sana ay gamitin ang kakayahan ng bulaklak na sumipsip ng buhay mula sa loob ng halimaw. Ngunit napilitan siyang baguhin ang kanyang diskarte. Hawak ang bulaklak sa isang kamay, muli niyang pinakawalan ng apoy sa kabilang kamao, at buong lakas na sinuntok ang laman ng halimaw. Pagkaraan ng matinding labanan, unti-unting naghunas ang anyo ng Anomaly King, nagiging usok at kumakalat sa hangin, ngunit ilang sandali lang, muling nabuo ito sa kalangitan, nagiging dambuhalang buhawi habang tinatawag pabalik ang natitirang mga kawan ng halimaw na parang paniki. Sa lupa, magkasamang nakamasid sina Lin Yi at ang pulang buhok na pinuno, puno ng takot at pagkalito. Tinanong siya ng leader kung ano ang nangyayari, ngunit ang tanging naisagot ni Yi, hindi niya alam habang hinahanap niya ang kanyang pinsan. Sa ibang bahagi naman ng lungsod, matapang na pinamumunuan ni Su Qingying ang paglikas ng mga sibilyan, tahimik ngunit matatag niyang sinabi na dapat silang kumilos ng maayos at huwag magpanik, ipinapangakong gagawin ng mga pioneer ang lahat upang protektahan sila. Nang tanungin siya ng kanyang kasamahan kung nasaan si Fang Yi, sagot niya na may halatang takot sa mukha, nandyan pa rin siya, nakikipaglaban sa loob ng katawan ng Anomaly King. Maya-maya, dumating si Zhao Lan kasama ang malaking puwersa ng militar, iniulat ng isang opisyal na ang mga kawan at ang Anomaly King ay walang pinipiling inaatake sa lungsod,
at agad na nagutos ng madali ang paglilikas upang maiwasan ang higit pang pagkamatay. Si Jiaolon ay nakatayo sa ibabaw ng isang sasakyang militar, mariing nagbibigay ng mga utos sa kanyang mga sundalo, ngunit hindi niya maiwasang tumingin sa nakakatakot na nilalang sa langit, habang takot ang makikita sa kanyang mga mata. Ang Anomaly King ay nagsisimulang sumipsip ng lahat ng mga halimaw, hinihigop ang mga ito papasok sa umiikot nitong anyo upang mabawi ang lakas nito. Ngunit nakaramdam ang Anomaly King ng isang kakaibang pakiramdam sa loob ng kanyang tiyan. Sa loob ng tiyan ng halimaw, nagulat si Fang Yi sa nangyayari, na pagtatanto niyang malayo pa sa pagkatalo ang nilalang. Habang sinisimulan siyang tunawin ng halimaw, bumubuhos sa kanya ang malakas nitong nakakapasong likido. Ramdam niyang unti-unting humihina ang sarili niyang kapangyarihan at tila nababasag ang kanyang katawan. Napansin niyang nawawala ang maitim na enerhiya sa paligid niya, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata saglit. Nang muli niya itong idilat, wala na siya sa loob ng halimaw. Nakita niyang nakatayo siya mag-isa sa mga guho ng ganap na wasak na lungsod, napapalibutan ng mga sirang gusali sa ilalim ng madilim at nagbabantang kalangitan. Nagtataka siya kung nasaan siya at ano ang nangyari. Sa gitna ng wasak na lungsod ng ilusyon, nakatayo si Fang Yi na may mabigat na ekspresyon. Sa kanyang likuran, isang napakalaking nilalang na aninong may nagliliyab na pulang mga mata ang lumilitaw mula sa kadiliman. Agad itong umatake, ibinagsak ang isang napakalakas na suntok sa kanya. Mabilis siyang kumilos, habang nakaramdam si Fang Yi na nawala ang kanyang spiritual power, kaya siya ay nabahala. Papalapit na ang isang malaking kamao sa harapan ni Fang Yi, ngunit tumalon si Fang Yi ng may kahangahangang bilis, nakaiwas ng bahagya habang yumanig at nabasag ang lupa. Paglapag niya sa isang tipak ng semento, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay, kahit wala siyang espiritual na lakas, matatag pa rin ang kanyang katawan dahil sa matagal na pagsasanay. Doon niya naunawaan, isa itong ilusyon na nilikha ng Anomaly King upang linlangin siyang akala niya ay bumalik siya sa nakaraan, bago pa siya naging pioneer. Sinubukan muli siyang tapakan ng halimaw, ngunit muling nakaiwas si Fang Yi. Napagtanto niya, ang Anomaly King ay hindi sapat na makapangyarihan upang tuluyang alisin ang lakas niya. Hindi nito nalalampasan ang tunay niyang kapangyarihan, ibig sabihin, nariyan pa rin ang kanyang abilidad, kailangan lang niyang basagin ang mental barrier. Pinikit niya ang kanyang mga mata dahil alam niyang bawat ilusyon ay may kahinaan, at ang kahinaang iyon ang magiging kapintasan ng halimaw. Habang nag-iisip siya, biglang gumalaw ang halimaw, mabilis siyang sinunggaban ng malaking kamay nito. Inilapit siya ng halimaw sa nakakatakot nitong mukha at nagsalita, sinabing wala nang makakatakas sa lugar na ito. Habang nakulong sa kamay ng halimaw, tila wala ng pag-asa si Fang Yi, ngunit isang kumpiyansang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi, alam niyang natagpuan na niya ang susi sa ilusyon. Muling nagbago ang itsura ng Anomaly King, pinagsama ang peking anyo nito sa katawan ni Fang Yi, ipinakita ang isang nakakalokong ngiti. Ibinuka nito ang napakalaking bibig at idineklara na tapos na ang lahat, ito na raw ang hindi may iwasang kapalaran ng sangkatauhan. Upang sirain ang kanyang loob, ipinakita ng halimaw ang isang kakilakilabot na tanawin, ang kanyang mga kaibigan, sina Jiaolon, Su Qingying, at iba pa, ay nakahandusay at wala ng buhay. Ipinakita nito na para sa kanya, ang mga tao ay pagkain lamang para sa ebolusyon ng kadiliman. Tahimik lamang si Fang Yi sa loob ng ilang sandali, bago siya tumingala na may maliit ngunit mapanghamong ngiti. Kalma niyang tinanong ang halimaw kung yun ba talaga ang paniniwala nito. Sa sandaling yun, pinakawalan ni Fang Yi ang kanyang tunay na kapangyarihan, sumabog ang kanyang katawan sa nakasisilaw na gintong enerhiya, habang idineklara niyang ang halimaw ay isang walang kaluluwang puppet lamang. Ipinaliwanag niya na hindi nauunawaan ng halimaw ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Lumitaw sa paligid niya ang mga gintong anino ng napakaraming tao, habang ipinahayag niya na siya ay muling isinilang para sa layuning protektahan ang kanyang tahanan at lahat ng mahal niya. Bamalat ang napakalakas na gintong liwanag sa nilalang, nagdulot ng napakalaking pagsabog na wasak ang ilusyon mula sa loob. Ang apoy ng dalisay na enerhiya ay bamalat sa espasyo ng isip, at sa loob ng nagliliyab na mata ay sumiklab ang liwanag ng katotohanan. Pagbalik niya sa totoong mundo, nag-iba na ang anyo ni Fang Yi, ang kanyang buhok ay naglalagablab na parang apoy, at ang kanyang katawan ay kumikislap sa asul na kidlat. Tinawag niya ang kanyang system, handa na upang tapusin ang labanan. Habang lumulutang sa bagyong kalangitan, napalilibutan siya ng napakalaking gintong kamay na gawa sa purong enerhiya, ganap na handa sa huling hampas. Sa sandaling yun, lumitaw ang system window sa harap niya, kinukumpirma na natugunan niya ang mga kinakailangan para sa pagtaas ng antas, at tinanong siya,
Nais ba niyang umangat sa 2-star spirit creation realm?